Eto, kakapasok lang na balita. Ombudsman, umaksyon na tungkol dyan sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Matatandaan natin netong nakaraan, kinasuhan dyan sila General Torre, si Rimulya, sila Marbel at iba pa. Eto, meron pong nakapost sa balita. Ayon dyan, Ombudsman orders DOJ Secretary Crispin Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, magkapatid yata to PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre. Isa yan sa matapang at mayabang. Ay hindi, matapang lang. And Philippine Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw to answer criminal and administrative charges over the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to the Hague, Netherlands. Respondent execs were given 10 days to file their counter affidavits. 10 araw lang daw Kailangan yung counter affidavits nyo for charges of arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, marami to graft and false testimony, and for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of the service. Ombudsman lands an investigation following Senator Amy Marcos transmittal of the report of the Senate Committee on Foreign Relations recommending that the 5 officials be held criminally and administratively liable over the alleged illegal arrest of Duterte. Tagam. Eto na. Nag-umpisa na nga. Sana gumulong po yung kaso na yan at papabor sa mga Duterte. Nako, si General Torre yung may stress dito. Sabagay, malakas loob naman ni General Torre. Nakikita naman natin na itong mga nakaraan kung paano siya umaresto. Simula kay Pastor Kibuloy. Matapang naman yan. Matapang na may kayabangan. Kaya nga maraming galit sa kanya. Kasi wala namang masamang sumunod sa utos ng mas nakakataas. Pero yung pinapakita niya, grabe talaga. Atapang-atao talaga. Meron pa nga siyang mga nag-viral na video. May ganon-ganon pa. Pumuporma pa. Na hawak yung bakal niya. O diba? O sabihin nyo ngayon na hindi mayabang yan. Eto ngayon. Dito sa inilabas na to, maraming nag-iiyakan dyan. Ang sabi nila, ay pabor kasi sa mga Duterte yung yung ombudsman. Maka Duterte kasi yung ombudsman. Tapos nalaman ko, may nakita akong Marcos loyalist nag-comment dyan. Ang sabi niya, ay wala Duterte kasi siyempre ayaw nila sa mga Duterte. Ang tanong, sino yung naghain ng kaso dyan? Dapat matuwa kayo o nahihirapan na kayong ipagtanggol, no? Marcos loyalist ba talaga kayo? Parang nahihirapan na kayo ipagtanggol kung saan kayo papanig Marcos yung naghain ng kaso dyan. Senator Amy Marcos. Tapos ngayon sisihin nyo yung ombudsman. Halata naman kung ano yung ginawa nila General Torre dyan. Ang sisihin nyo yung nagsampa ng kaso. Kasi kung hindi nagsampa ng kaso po yan, hindi po magkakaganyan ang ombudsman. Umpisa pa lang naman yan. Pinasasagot pa lang naman. Ngayon, may mga nag-iiyakan. Ayaw nyo ba ng katotohanan? Na meron namang ebidensya na lumabas dyan sa Senate hearing ni Mangga? Ay hindi. Hindi na siya Mangga Paalala, hindi na Mangga. Pinya. Pwede na sa Pinya. Tapos ngayon si Duterte na naman. Yun ang mahirap sa atin dyan. Kung may mga mabubuking Duterte na naman. Asan ba si dating Pangulong Duterte ngayon? Nandun na sa Netherlands, siya pa rin yung sinisisi nyo dyan. Dito po natin nakikita na yung mga kapalpakan ng iba dyan, sinisisi sa mga Duterte. Hindi naman si dating Pangulong Duterte ang nakaupo ngayon dyan. Hindi naman siya yung nag-file ng kaso dyan. Sisihin nyo si Amy Marcos. Para malinaw, manamana na yan. Manamana na yan. Ano kayo masasabi nito ni Claire na hindi naman Claire? Magandang balita yan Sana tuloy-tuloy yan. At may managot dyan. Torre, kinakabahan. Ganito lang, thank you. Bye-bye.